ating Panginoon. At pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Zivelite. Find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat ay nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner. Lakasan ang palakpak. Sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Ito ang ulit tatanong nyo. How do you feel today? Ano sa Tagalog yon? Ano ang pakiramdam mo ngayon? Gusto nyo Tagalog o English? Tagalog. Okay, haluin natin. 1 plus 1. Okay, anong sasagot nyo doon? Feeling better and better. 1 plus 1. 3 plus 3. Are you telling the truth? O kung if you are really feeling better, anong sasabihin mo sa uli? Anong babalik sa Sabado? Sasabihin mo, mapalad ka talaga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
best of me. I'm getting better, Better. better every day. I'm getting better, Better. better in every way. I'm getting better, better every day. 'Cause this is what Jesus wants me to be. I'm getting better. Lahat ng feeling better, nasa kamay! I'm getting better, Ipalakpak, palakpak! better in every way. I'm getting better, better every day. 'Cause God's God is bringing out. Everybody! I'm getting better, better in every day. I'm getting better, better in every way. I'm getting better, better every day. 'Cause this is what Jesus wants me to be. I'm getting better, Lahat ng feeling better, sumisigaw! better in every way. I'm getting better, better in every day. Because God is bringing out the best of me. I'm getting better, better in every day. I'm getting Taas ang kamay, taas ang kamay! Lumulog na! Lumulog! Woo! better every day. 'Cause this is what Jesus wants I'm me to getting be. better! I'm getting better in every day. I'm getting better, better in every way. I'm getting better every day. Because God is bringing out the best of me. I'm getting better, Lahat ng feeling better, taas ang kamay! Sumisigaw! Lumulog na! Hey! Hey! This is what Jesus wants me to be. I'm getting better every day. I'm getting better in every way. I'm getting better every day. Because God is bringing out. Because God is bringing out! Because God is bringing out the best of me. Because God is bringing out the best of me. Purihin ang Panginoon. Okay. Pakinggan muna muli natin ang good news. Matthew 13:16 to 17 says, "But blessed are your eyes, because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Sabi niya salitang mapalad. Ano sa English ang mapalad? Blessed or happy. The other word for blessed is happy. Natural, pag blessed ka, happy ka. Pag hindi ka blessed, hindi ka na happy. Ano ang susi sa tingin nyo sa isang taong happy? To a person who is blessed, kahit may sakit yan, happy pa rin yan. Kahit nadukutan yan, happy pa rin yan. Kahit inagawa ng asawa yan, happy pa rin yan. Amen ba? At ang taong mapalad ay anumang hingin niya sa Diyos, darating. Amen? Taas ang kamay nyo, bago tayo manalangin, bakit humingi, tandaan nyo po ito,
bago pa tayo umalis ng bahay, alam na ng Diyos ang inyong kahilingan. Dalawang salita ang aking babagi sa inyo ngayon. Tatanungin ko kayo ng pagkakaiba with the word listening and hearing. Magkaiba po yan. Listening and hearing. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakikita nyo, nakakakita ang inyong mga mata. Nakaririnig ang inyong mga tainga. Maraming mga propeta at mga matuwid na tao na naghangad na makita ang inyong nakikita, subalit hindi nila nakita. Marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila napakinggan. Ano ang tinutukoy ng Panginoon doon? Tinutukoy niya doon, siya. Maraming propeta ang humula na darating siya. Pero dumating nga siya pero hindi nila nakita. Maraming naghangad na matuwid na tao na mapakinggan yung salita ng Diyos. Pero na dumating, hindi nila narinig. Bakit? Sabi niyo, bakit? Okay. Ulitin ko yung tanong sa inyo ni Brother Rene. Nandito ba kayo nung Sabado? Napakinggan nyo ba ang mensahe nung Sabado? Yung narito, nakarinig nung Sabado. Yung wala naman dito ngayon, nasa Nazareno ngayon. Nagsasakripisyo sila doon. Hindi po masama yung mamanata. Every kind of faith is being respected by God. Depende sa panata yun. Ang problema lang nila, nandyan naman yan araw-araw sa Quiapo. Batahantayin mo pa sa 1 taon para ka makipagsiksikan. Ako po, nung ako nag-aaral sa Fiati, may panata po ko. Bago ko pumasok ng Fiati University, ang unang dinadaanan ko, si Nazareno, Quiapo. 2 simbahan po yan na magkalapit bago ka makapasok ng Fiati. Pangalawa ay yung Santa Cruz. Santa Cruz. So, Quiapo muna ako, pagkatapos Santa Cruz. Tapos po papasok na ako ng Fiati. Kaya lang, sa gate ng Fiati University, nandoon yung Clover Theater. So pagkaalis ko sa Quiapo Church, Santa Cruz, ang pangatlong istasyon ko, Clover Theater. Hindi nyo na inabot yun sa pagkatala ng Clover Theater eh. Doon yun yung mga personal live appearances ng mga comedian, mga dramatista. 2 po yan, Opera House at saka Clover Theater. Ang pinanonood ko doon lagi ay yung Ricard Jowett at saka si Elizabeth Ramsey. Tingnan niyo ang buhay ng tao, no? Nananalig sa Diyos, pero pagkatapos noon, dadaan sa pangatlong istasyon. Ngayon, pero answered prayer naman ako doon. Narinig ko sila answered prayer, di ba? The question is, bakit nga minsan lang sa 1 taon? Di ba? Ngayon, yung ibig pagpalain, nakikinig. At yung nakikinig, hindi po umupo yun hanggat hindi sinasabing umupo. Amen ba? Okay. Ayan, akala ko biting-bitter ka na. Well, anyway, ano gusto nyo? Mag-prayer request na tayo?
O sige, taas ang inyong mga prayer request. Baka makalimutan ko yan eh. May maganda kong balita sa inyo kasi. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po at kami ay nakarating ngayon ayon sa aming napakinggan noong nakaraang Sabado. Naway, ito ay maging buhay na patotoo sa amin. Para naman, araw-araw, ikaw ay matutuwa sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, at iisipin. Nang sa gayon, lahat ng aming kahilingan ay darating. Darating sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay. Babain yung mga hawak kamay. Then balik sa itaas ang inyong kamay. At una sa lahat, purihin natin na malakas ang Panginoon. Purihin. Lakasan niyo pa. Okay. Taas ang kamay niyo. Taas kamay niyo. So, nangangahulugan na unti-unti nagkakaroon tayong buhay na pananampalataya. Living faith. No? Buhay na pananampalataya. At itong aking dalangin, hindi lang isang araw ang pananampalataya, kundi bawat sandali mayroon tayong pananampalataya. Okay, taas ang kamay nyo. Sa bilang kong 3, yuyuko kayo. 3 ulit. Pero hihipuin yan yung dalang kamay nyo, yung bahagi ng katawan nyo na gusto nyong pagpalain ng Diyos. Kung tuhod nyo ay mahina na, tuhod ang hipuin nyo. Kung ang bulsa nyo walang laman, bulsa ang hipuin nyo. Hanap kayo. At sasabihin nyo, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, I'm feeling better now. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, maupo tayo. Ngayon, mayroon kong ibabahagi sa inyo. Tuwing kasing araw ng linggo, lahat ng aking anak, mga in-laws, mga daughter-in-law and son-in-law ko, at aking mga apo, nasa bahay. We gather together every Sunday. Sabi nung aking manugang na asawa ng aking panganay ni Dr. Velarde, si Lisa, alam mo, Dad, may nagtanong sa akin na kakilala mo. Kako, anong tinanong sa'yo? Mahina na ba si Brother Mike? Kako, bakit? Bakit sila kitanong ganon? Kasi daw, inaalalayan ka na pababa doon sa stage. Kako, anong sagot mo? Nagtumatakbo araw-araw yan. Nagja-jogging niya araw-araw yan sa umaga. Ba't niya mag-alalay doon? Kako, anong sagot mo? Iyan ang gusto kong malaman. Para pag nagtanong uli, isasagot ko sa kanila. Kako, sabihin mo sa kanila, nagde-display lang yun. Heaven ba? Well, anyway, natural reaction po yun because I'm already going 79. Diba? Sa August, 79 na ako. Ikaw, ilan ka na taon, no? 90 ka na. Oh. Well, anyway, ang ibig ng Diyos ay mahabang buhay. As I told you before, in the early Bible times, people at that time reaches 900 years.
Noah, I believe, reached more than 600 years old. No? Bakit? Sapagkat sila noon, wala pang polusyon. Pangalawa, ang kinakain lang nila mga bungang kahoy, mga sariwa, sariwang dahon, sariwang bunga ng kahoy. Well, anyway, the topic for today is just 2 words. Listening and hearing. Hearing. Now, kaya tayo naririto sapagkat tinawag tayo ng Panginoon, hindi ni Brother Mike, upang turuan tungkol sa matuwid na pamumuhay at tungkol sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, para tayo matuto, kailangan marunong tayong makinig. Marunong tayong makinig. Paano yon? Gaano ba kahalaga ang pakikinig? Una muna ang listening. Sabi sa Biblia, Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa isang tao sa pamagitan ng kanyang naririnig o pakikinig. At mapapakinggan lamang niya ang mabuting balita sa pamagitan ng salita ni Kristo Jesus. Amen ba? Okay. Now, how important is listening and hearing? Una muna, anong pagkakaiba ng hearing sa listening? Hearing, naririnig. Pero hindi niya naunawaan. Bakit? Sapagkat busy na sila. Busy na sila. Anyway, mamaya pa kayo maghuhulog dyan. Makinig muna kayo. So, this time, I'd like you to be really listening rather than hearing. Sapagkat yung hearing, naririnig. Yung listening, nauunawaan yung kanyang napapakinggan. O kaya inuunawa ng mabuti yung kanyang napapakinggan o yung kanyang naririnig. And the verses following verse 16 and 17, ang sabi doon, nagkakatotoo sa inyo ang hula ni Propeta Isaías, makinig man kayo na makinig, wala kayong maririnig. Tumingin man kayo ng tumingin, wala kayong makikita. Sapagkat naging mapurol na ang inyong mga tainga at puso. Harden na baga, matigas na. Matigas na. Di sinsanay, kung totoong kayo ay nakinig, at mayroon kayong napakinggan at inunawa ninyo ang inyong napakinggan, nagbagong buhay na sana kayo. At kayo ay aking pinagaling. Kaya ang tawag dito sa ating mensahe ay healing message. Sapagkat nasa pakikinig at pag-uunawa na napapakinggan ang kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Habang tayo ay nakikinig, we feel better. You feel better every day. Kaya sabi nga ni Brother Jojo sa kanilang programa kanina, itong ating mga awit ay ginagawa niyang mantra. Kasi mahahabang awitin, hindi natatandaan ng tao yon. Kaya sabi ko sa kanya, iksian nyo lang mga 1 sentence, 2 sentences, ulit ng ulit, hanggang sa maging rima, yung rima na tinatawag yung nararamdaman ng tao sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Kaya nagbabago ang kanyang pakiramdam.
gumagaling ang kanyang pakiramdam. In other words, umaayon yung ating katawan, yung ating pakiramdam doon sa ating naririnig, pinakikinggan at inuunawa. Okay. Babahay ko sa inyo ang ilang napulot ko sa Biblia, how to listen and understand the message. In Proverbs chapter 8, verses 30 to 35, this is what I discovered. Now then, my sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Listen to my instruction and be wise. Do not ignore it. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. Nakikinig ba kayo? Tatagologin natin. Ayop, tama yung Tagalog dito. At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan. Sundin ang payo ko't mapapaayos ang iyong pamumuhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Pagkat makasusumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Amen ba? Now, ito po ay hango sa karunungan. Wisdom, divine wisdom, ang karunungan na galing sa Diyos, nagpapagaling, nag-aayos ng buhay, na itutuwid ang ating pamumuhay. Kaya ang panawagan ng karunungan, abangan mo ko araw-araw. Kumakatok ako sa iyong pintuan araw-araw. Kung ako ay iyong papansinin, Jack, ikaw ay pagpapalain. Amen ba? Pagpapalain. So that is the first lesson about listening. Hindi lang nakikinig, hindi lang nakaririnig, kundi nakikinig. Ang isang taong nakikinig, nakakalimutan lahat. Nakakalimutan yung kanyang sarili, nakakalimutan yung kanyang karamdaman, nakakalimutan yung kanyang suliranin, nakakalimutan niya lahat. Ang kanyang pandinig, ang pangunawa ay naroon sa kanyang pinakikinggan. Pinakikinggan. Amen ba? So I'm leading you to possess a better life every day. No matter what is happening around us, natalo ka sa eleksyon, natalo yung kandidato mo, happy ka pa rin. Amen ba? Kanina may narinig kong panawagan sa radyo na humihingi ng panalangin sapagkat yung kanilang mga anak nang pinagpala na wala na ang Diyos sa buhay nila. Iyan po ang paingatan po natin. Sapagkat, alam mo ang ating Diyos ay siloso. Kapag siya ay ating hinuhuli, yung lahat na kanyang binigay sa atin, babawiin niya. Bakit? Para muli kang lumapit sa kanya. Pero hindi kailangan natin abutin yung ganong sitwasyon. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay mamuhay tayo ng kaaya-aya, ganap at kasiyasiya sa lahat ng panahon. Hindi nagkukulang sa anumang bagay. Kaya ang panawagan lang niya is, unahin natin siya. Huwag natin siyang kalilimutan. Sapagkat ang lahat ng bagay sa Diyos nagmumula
sa Diyos magtatapos. He is the beginning and He is the end of everything. Ngayon, ang tanong ko ay, bakit ba nagkakaproblema ang tao? Sino sa inyong walang problema? Sino ang may problema? Dapat wala tayong problema. Yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May problema dumarating, pero hindi niya pinapansin. Amen. Kaya ang problema ay gawa-gawa lang ng tao. Ayon sa kanyang hilig. Amen ba? Ang sabi pa nga sa Biblia, give thanks in all circumstances. Be joyful always. Pray continually because this is God's will for you in Christ Jesus. Ang kalooban ng Diyos sa atin ay manatili tayong masaya. Always joyful. Pray continually. Hindi lang kung may kailangan mananalangin. Sabi sa Santiago, yung walang problema, magpuri sa Diyos. Magpuri sa Diyos. Yung may karamdaman, manalangin upang siya ay pagalingin. So, at all times, we put ourselves in a prayer status sa harapan ng Diyos. Iyan ang taong may Diyos. Hindi siya namumroblema sapagkat mayroon siyang Diyos na papasahan ng problema. Amen? Nagkakaproblema ang tao sapagkat sinasalo natin ang problema. Inaangkin natin ang problema. Kagaya ngayon, sinabi ko sa inyo, sino walang problema, wala nagtaas. Sino may problema, nagtaas ang kamay lahat. Bakit gusto niyo magkaproblema? Amen ba? Yung anak mo, problema mo ba yun? Hindi. Papanalangin mo lang. Yun ang tungkulin mo. Panalangin mo ang anak mo, wag mong problemahin ang anak mo. Panalangin mong gabayan siya lagi at ingatan ng mga anghel ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Salmo 91, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ka pumaroon, tiyak ikaw ay iingatan. Amen? So, just remind your angel. Alam niyo mga pangalan ng angel? Ako, ang aking angel ay si Saint Michael, the Archangel. Iyon ang aking patron noon, Michael the Archangel. So, utusan niyo yung inyong angel. Hanapin yung nawawalaan yung asawa. Hanapin yung nawawalaan yung anak. O kaya hanapin yung nawawalaan yung suklay. Huwag naman si Lord. Lord, pakihanap naman ang suklay ko. Kaya tayo binigyan ng mga guardian angels. Lahat naman ng palataya ay may anghel de la guardia. May gumagabay sa ating mga anghel. Iyon ang ating kausapin. Nakikinig po yon. At sila ay mga masunuring anghel. May problema ka sa traffic, no? Ba't ka problema sa traffic? Utusan mo ang anghel mo. Ako, pag may problema sa traffic, natutulog ako. Total, may nagdadrive sa akin eh. Sasabihin ko lang, kailangan makarating kami sa ambel ng ganitong oras. Kailangan makarating kami sa opisina ng ganitong oras. Pag nilat ko na sa opisina na ganong oras. Bakit? Di na nakikita ang mga anghel. Pero pag sila ang inyong pinag-utusan, gagampanan nila ang kanilang tungkulin. Amen? Kaya ang utos ng Diyos ay huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. So, utos ng Diyos yun, huwag kang mabalisa. Bakit?
Basahin nyo ang Joshua chapter 1. Ang sabi doon, do not be afraid. Be strong and courageous. Do not be discouraged. Do not be dismayed. Huwag kang matatakot. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng loob. Lakasan mo ang iyong loob. Bakit? Sapagkat akong si Yahweh, na Diyos ni Moses, sasamahan kita. Kasama mo ako. Yan. Iyan po ang instruction. Ang problema natin, lahat na donut ng Diyos, tinitikman natin. At yung utos niya ang ayaw nating tikman. Okay. Are you still there? Nakikinig pa kayo? Sabihin niyo salitang bullying. Ano yung bullying? Usong-uso ngayon yan, ha? Yun ang bubuli. Bully. Ano ba yung bully? Nanakot. Nanggigitla. Naninigaw. Ugali po yan ng demonyo. Yung naninigaw. Kaya sa Biblia, bawal yung mambubulyaw. Kung ikaw ay parabulyaw, pinagbabawal po yon. Sabi ni San Pablo, wag na kayong mambubulyaw. Sapagkat yung sigaw ay hindi po naririnig. Pero yung bulong, napapakinggan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. The second is found in Proverbs chapter 15, verse 31. He who listens to life-giving rebuke will be at home among the wise. Ang marunong makinig sa paalala o saway ay mayroong unawa at mabuting pasiya sa buhay. Ang marunong makinig sa saway o paalala ay isang matalinong tao. Pero may mga taong pag pinaalalahan mo o nirebuke mo, sinasaway mo, lalo silang nagagalit. Bakit? Sapagkat wala silang talino. Yung matalinong tao na nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang layunin ng salita ng Diyos ay makita natin yung kalooban ng Diyos. Kung anong kalooban sa atin ng Panginoon, araw-araw. Kaya ang tawag diyan, liwanag sa landas ng buhay. Yun ang gumagabay sa atin sa liwanag sa landas ng ating buhay. So, yung makinig, marunong makinig sa payo, saway, pag pinasaway ka, sa halip na magalit ka, tumigil ka, makinig ka, huwag kang magagalit. Sabi sa James, makinig ka, dahan-dahan, huwag ka agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao. So, makinig. Mahirap po kasi yung pakikinig. Bibigyan ko ng example. Nung tayo ay nagsisimula pa lang sa Amor Solo, masipag ako noon, bata pa ako noon eh. So, matyaga ko, pinapapasok ko sa tanggapan ko mga 30 in groups of 30. Tapos noon, bago ko manalangin, tinatanong ko sila, bakit? Anong problema mo? Anong sakit mo? Kinukinto naman nila sa akin. Pagkatapos, mananalangin ako. May isa doon na, nakwento ko na sa inyo ito, na isang sister na pag siya na, lalabas na ng pintuan. Aalis na. Yung pagalit na pala sa akin. Sapagkat pakialam daw ako. Bakit daw inaalam ko pa yung buhay ng may buhay? Ang sabi ko naman sa kanya, nung magkausap kami muli, natural, kung ikaw ay pupunta sa doktor, may sakit ka,
Hindi ka naman basta bibigyan ng gamot, di ba? Tatanong ka muna, bakit? Anong nararamdaman mo? May lagnat ka ba? Labas mo nga ang dila mo. Titingnan niya ang dila. Malalaman na doktor kung may sakit ka sa dila. Spiritually, iyon din ang sukatan ng ating pamumuhay sa mata ng Diyos, yung ating dila. Sa pamagitan ng ating mga sinasabi, kung tayo ay galit, kung tayo ay nagugulat, kung tayo ay lasing. Gusto ko makilala ang tao, dalawang bagay, gulatin mo o lasingin mo. Sa unguarded moments nila, lalabas kung ano ang nasa loob nila. Malalaman mo kung may sakit yung tao spiritually. Amen ba? Malalaman mo kung may sama ng loob yun o masaya ang kanyang kalooban. Sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, noon, una, nang hindi pa natin naririnig at inunawan salita ng Diyos, napakalutong ng ating mura. Diba? Napakalutong ng mura natin. Ngayon, kahit na tayo ay tinurok na sa likod, tinusok na, anong sinisigaw? Praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka na makapagmumura. Amen ba? Sapagkat iba na yung nararamdaman mo. The joy of the Lord lasts forever. Nanatili ang kagalakan na galing sa Panginoon. At ito ay ating mapapasa atin kung tayo ay nakikinig nga. Nakikinig tayo at inuunawa natin yung ating napapakinggan. Kaya laging sinasabi sa inyo, bato-bato sa langit, ang tatamaan po ay huwag magagalit. Third, about listening, is found in Matthew chapter 13, verses 18 to 23. This is doon sa parable of the sower. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. So, ang salita ng Diyos ay hindi po sa isip ng tao itinatanim sa puso. Sa puso. Sapagkat ang puso ng tao ay imbakan ng buhay. Kaya hindi po yan iniimbakan ng sama ng loob. Sama ng loob. Iyon ay galing sa masamang binhi. So ang binhi na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. This is the sown along the path. What was sown on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. May mga tao naman na habang nakikinig, masaya siyang nakikinig. Ay, gwapo talaga ito. yung mata niya na pangkaraniwan ang ginagamit. Ay hindi pwede yun. Mayroon tayong tinatawag na mata ng pananampalataya. The eyes of faith. You should use the eyes of your faith. How do you do that? When you hear the word, you understand it. Nakikita mo yung mangyayari sa buhay mo. Hindi mo ba nakikita sapagkat sinabi ng Diyos, iyon ang itinatanim mo sa isipan mo at puso mo na mangyayari sa buhay mo. Amen. Taas ang kamay. Tatandaan nyo, walang intensyon na masama ang Diyos sa buhay ng tao. Lahat pawang kabutihan. Kaya pinagbawal sa atin yung ganito, ganyan, sapagkat makasasama sa atin yon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Ayon. Saan ka galing? Baka yan image mo. Pag sinabi mo sa El Shaddai, isa ka naman sa mga sira. So, pag hindi ka pinipersecute, nangangahulugan yan, wala kang naunawaan sa narinig mo. Walang pagbabago sa narinig mo. Nung ako'y bago pa lang sa Charismatic Renewal, wala pang El Shaddai noon, may makasama ako dyan sa Quezon City Secretariat. Ang asawa niya isang judge. Nang makakilala ko yung mister niya, sabi ko, Judge, bakit hindi ka sumama sa amin? Nandito na ang misis mo, kasama na namin. Ay, nako, Mr. Velarde, sabi niya sa akin noon, kung lahat na magkakarismatic ay tulag ng misis ko, wag na. Yes, makikita mo yung image na dala nung salita ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Kung inunawa mo at tinanggap mo yon, whether you like it or not, may pagbabagong makikita sa iyo. Amen? Na makaka-attract sa kanila. Kahit hindi mo yayain yon, sa susunod, sasama na yon. Sasama na yon. Una kasi ang sama noon, ganito. Sasama yon sapagkat bagong pagmumukha mo eh. Magsisilos yun. Sino kayang pinupunta nito tuwing Sabado at Martes? So, naakay mo na siya. Naakay mo na siya. Pagkatapos, makikita niya yung pinakikinggan mo. Sasabihin mo, di ba gwapo yan? Sasabihin sa iyo, kaya pala nawiwili ka dito. Pero wag ka. Sa primero muna, kasi tinatandaan ko yung kusino mga bago na sinisipat kayo po dyan sa inyong upuan ng camera. Instruction ko sa mga cameraman. Lalo na during the worship time, tinitingnan ko ang mga reaksyon ng tao. Sila ba'y sumasabay sa awit? Sumasabay ba sa palakpak? Sumasabay ba sa sayaw? Yung baguhan, halata mo, nakaganon. Diba? Nakaganon lang yan. Nakagapos pa sila Hindi pa sila malaya. Kaya hindi nila ma-enjoy yung kalayaan na binibigay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Pero wag ka, sapagkat babalik at babalik yan. Babalik at babalik yan. Bakit? Kahit sa haba ng kanyang pakikinig, isang salita lang ang kanyang maunawaan doon. Iyon ang binhing lalago sa kanyang buhay. Mamomo ngayon ng 160 o 30 times what was sown. Iyon ang nalaglag sa matabang lupa. Nakikinig, inuunawa ang kanyang napapakinggan. Kaya mayroon siyang pagpapalang inuuwi at nakakaakay ng marami sa kanyang buhay. Amen ba? So, always pray for the rest of our fellow men. In fact, yung unang papanalangin nyo, yung nagpe-persecute sa inyo, yung namiminta sa inyo, yung sinasabing mga sira na kayo, malalagpas ka na sa langit. Mayroon ka ng Sabado, mayroon ka pang Martes, lagpas ka na sa langit, kasi impure na ang punta mo niyan. Huwag silang pansinin, basta show always your smile. May ngiti sa kanyang labi ang isang taong ang pakiramdam araw-araw is feeling better and better every day. Amen? Now, hahaba tayo niyan, tutugtog naman kayo.
Are you still there? Your presence tonight is a testimony that you heard the message last Saturday. Sapagkat yung taong nakikinig nga at inunawa yung kanyang napakinggan, tumutugon. Tumutugon. Amen? At gumagawa ng paraan kahit wala. Hindi sasabihin, ay naku, Brother Mike, wala akong pamasahe ngayon. Huwag mong sasabihin yan, walang darating dyan. Sa mga taga-El Shaddai, hindi mo maririnig ang salitang wala. Laging mayroon. Laging mayroon. Bakit? Our God is a God who is more than enough. Siya ang Diyos na higit sa sapat ng lahat ng ating pangailangan. One of my favorite verses in the Bible is found in Ephesians chapter 3, verse 20, which says, to Him or to God who is able to do exceedingly more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng ating maaring hingin at isipin. Kahit hindi natin hiningi, inisip lang natin, pararatingin ng Panginoon. Kaya, pagising mo sumaga, huwag mong iisipin agad yung wala. Sapagkat kung ano inisip mo, siyang bukang bibig mo. Tatandaan nyo, lahat ng bagay ay nandyan lang. The God, sabi sa Biblia and found in Romans, the God who calls the things that are not as if they are there. Ang Diyos na tinatawag ang mga bagay na wala dyan na parang naririyan. Kasama natin. Kasama natin. Kaya, tawagin nyo yung gusto nyong dumating. Huwag yung ayaw natin. Ba't mo tatawagin yung buwisit? Pagising mo, buwisit na araw ito. Pagpapalain ka maghapon? De, bobusiting ka maghapon. Sapagkat iyon ang tinawag mo. Paggising mo sa umaga, itong unang sasabihin mo, salamat sa Diyos sa pagpapala ko'y darating ngayon. In Ecclesiastes chapter 1, verse 1, it says, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer sacrifices of fools who do not know that what they do is wrong. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. So, mas mahalaga sa pagpasok ng ganito sa bahay ng Panginoon, bahay panalanginan, ang makinig muna bago ka mag-aalay ng handog. Mas mahalaga yon sapagkat pag nakinig ka ng salita ng Diyos, baka dagdagan mo pa yung handog mo. Kung hindi, basta ka lang maghahandog, handog ng mangmang yun. Amen? So, ang ibig ng Panginoon, mas mahalaga sa Kanya yung makinig muna tayo. At unawain natin ang napapakinggan. Naalala ko noon, minsan yung isang translasyon sa Lunita, nagalit si Cardinal Rosales. Sapagkat ang mga tao ay nakasentro pa rin doon sa imahen, wala nang nag-a-atensyon doon sa misa. Wala nang nakikinig o wala na sa banal na misa ang kalooban ng Diyos. You see? Kaya iingat po tayo sa mga panata.
unahin natin lagi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Kaya, if you want to be wise and wiser every day and better every day, listen to the Word of God first. Second, understand what you hear. Unawain nyo na mabuti ang inyong naririnig. Para kung dumating ang araw o oras ng panglalait sa atin o pang-discourage sa atin, hindi tayo madadala ng mga sugo ng kaaway. Para nakawin sa atin yung kagalakan na hinasik sa ating puso, at agawin sa atin yung kapayapaan at buhay na patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, finally, Buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon siksik din at biyaya. Kung may pagsubok mo ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, finally, Finally! finally, Ako ay may bagong ako buhay. ngayon ay may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, 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 finally. purihin ang Panginoon. O, taas ang kamay. Taas ang kamay. We are still on the word listening. Pakikinig, ha? James chapter 1 verse 19 says, My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Tandaan niyo ito mga kapatid, kung minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Amen ba? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao. May mga taong agad-agad nagagalit. Hindi pa tapos yung nagsasalita, galit na. Amen ba? Kaya wala natututuhan. Away ang aabutin mo diyan. May isang
disciple akong kasama, naka-duty sa akin. Kasi iba-iba araw-araw ang duty. Now, idea there is a suggestion sa akin ni Bishop Bacanian. Sabi niya, sama mo sila sa bahay mo para makita nila ang pamumuhay mo. Para mahawa mo sila kung anong mayroon ka. So anyway, sabi niya, dati Brother Mike, away kami ng away ng misis ko. Sabi niya. Pero nang marinig ko sa iyo, ang sikreto mo, ba't hindi kayo madalas mag-away ni Stebelin, yung sinabi mong, always say yes to your wife. Wala tayong laban sa babae. Kaya niya, yun na lang ginagawa ko ngayon. Ngayon, tahimik na kami ngayon. Kasi pag may sinabi sa akin, misis ko, I always say yes. Kahit hindi ko naintindihan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Kayo naman ang mga babae, hindi ba napupuna ang unang namamatay lalaki? Kaya maraming biyuda. Marami ang biyuda. Bakit? Sa kabubuli nyo sa asawa nyo. Kabubuli nyo sa asawa nyo. Nahi-stress yun. Lalo na kung hindi na kumikibo. Binubuli nyo pa. Sasabihin ng Panginoon, kawawa ka naman. Halika na lang. Amen ba? So, sabi nyo, listening. Mahalaga sa Diyos ang makinig. At inuunawa yung naririnig. Hindi agad-agad nagre-react. Binoboisit ka. Pinagwiwikaan ka ng kung ano-ano. Tahimik ka lang. Tahimik ka lang. Pero, pag mo kakalimutan yung sinabi ng Diyos, revenge is mine. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag kang gaganti. Huwag kang gaganti. Sabi ng Panginoon, I will giant for you. Iba pag ang Diyos ang naghiganti, di ba? Tiyak yun, ipaghihiganti tayo ng Panginoon. Tasa kamay nyo. Alam nyo kung bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ako, saktan nyo na. Walang yung sasaktan ng mga anak ko at mga apo ko at ang may bahay ko. Kaya kung tanggapin ang anumang hamon at panlalait sa akin ng tao, huwag nyo lang lalaitin ng aking mga anak, mga apo at aking may bahay. I will giant for them. Tasa kamay nyo. Tasa kamay nyo. Iba pa naman ako maghiganti. Ito, ang sasabihin ko sa panalangin, mananalangin ako, sasabihin ko sa Panginoon, bahala ka na sa Kanya. Okay, aangkinin ko yung pangako ng Diyos eh. Sabi mo, Lord, you will giant for me. Kaya yung mga gusto sa aking, may mga sinasabi sa akin na kung ano-ano, simple lang yun eh. Pag ako nagdasal, naniniwala kong tutugunin ako. Tasang kamay nyo, tasang kamay nyo. Ano sa tingin nyo ang dinadasal ko sa mga nang alalait sa akin? Pagpalain sila. Pagpalain sila. Sapagkat yung utos huwag mo silang susumpain, kundi pagpalain sila. Yan. Tanong, bakit ganon? Sabi nyo. Bakit ganon?
Sapagkat yung bawat panalangin natin, bawat sasabihin natin, babalik sa atin. So, bawat pinagpala ko, pagpapalain din ako. Amen? Sinong gustong pagpalain? Sa susunod na Martes, hindi lang kayo ang darating dito. Kakailangan may bunga kayong dala. Amen. Sapagkat makikita sa inyo ang pagbabago. Amen ba? Mag-iba na kayo ng daan. Ba't kayo tumatawa? Yun ang sabi doon sa mga wise men, 3 wise men. Sabi ng Panginoon sa kanilang panaginip, huwag na kayong babalik kay Herodes. Mag-iba na kayo ng daan. Yung daan patungo sa buhay na better and better every day. Amen? Taas ang kamay, taas ang kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na inyong inihasik sa aming puso ngayon. Ngayon, tinatanggap ko ang kagalingan na hatid ng bawat salitang aking napakinggan. Tinatanggap ko ang kayamanan na pangako ng salitang aking napapakinggan. At ito'y aking dadalhin sa aking pag-uwi at makikita ng mga tao ang ngiti sa aking mga labi, ngiti ng pag-asa, ngiti ng kalusugan, ngiti ng kayamanang hindi nauubos sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Okay, tasa kamay, tasa kamay. Pagsabog ko sa inyo, itong isisigaw nyo, biyaya itong hindi mauubos. Biyaya itong hindi mauubos. Gusto nyo? Amen. Tatandaan nyo, bawat bigkas inyo, mangyayari sa inyo. Biyaya itong hindi mauubos. See you next Saturday. Sama-sama kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Tuwing Martes at Sabado, Nais ko magpalain, sino lang magtapusin ang gawain. May mahalaga magsasabihin.